Good morning, mga kadindin. Today is Tuesday. Dito kami sa car park. Ayan o, naglalagat sa car park. Punta na naman tayo ng grocery today. Sama kayo. Sama tayo para ano lang tayo ngayon. Easy. Medyo na late ng konti kasi nag-ayos pa doon. Ligpit. You know, buhay ng OFW. Sige lang, konting tiis lang tayo. Para sa pamilya, para sa anak ko. Motivation ko yung anak ko. Praying and hoping na she's doing well. Swerte din ako ate. Ano siya, nagsa-study hard. Dapat lang siya mag-study hard kasi ang nanay nag-work hard. Ayan ako. Ganyan talaga. Ito yung daan. Enjoy nilang kayo sa view. Ayan. Doon kami yung building na yun. Sa pinakadulo sa condo na to. Ang laking condo na to. Pero doon kami sa dulo. Tok-tok ng bundok. Ito ang clubhouse. Yan ang clubhouse. Ito yung pool. May jacuzzi pa doon. Main pool yung sa gitna. Ito yung sa kids. Ganda, no? Sana all. May ganito. Wish ko lang. Ay. Malay mo. Pag binigyan ng blessing G. Wow. Makasana all talaga. Ang daming matulungan. Kinto lang tayo ng konti. Mahirap maging isang OFW kasambahay na gaya ko, pero okay lang. Dami na for the longest time kasi ako matagal ako bata pa lang siguro 20. I was 20. Nung mag-start ako ng mag-DH sa Hong Kong. Enjoy mo muna yung one fountain. Yan o, ang ganda ng aming entrance. Ito yung entrance. Galing, no? Yan ang gate namin. So when you come in, that is the front. Galing. That's my condo, Symphony Heights. Sana ba tayo? Nung nag-umpisa kasi akong mag-DH sa sa Hong Kong. First time. No experience. Not at all. Kumbaga sa prito. Lakas ng to lakas ng sasakyan, nagpedestrian ka. Sorry. Nung mag-umpisa ako, 20. I was 20. Newly graduate ng college. Punta ko doon. Yung bang halo ka ba na hindi mo maintindihan yung first timer ka, bata mo pa. Pero at that age naman, medyo matured ako eh. Ako yung pinakapanganay ng babae sa apat kami magkakapatid. Pangatlo ako pero
panganay na babae. So parang lumaki kasi akong maraming natutunan sa nanay ko. Naging kumbaga sa right-handed. Nanay ko kasi yun yung hindi naman kaming hirap na hirap. May trabaho naman ang tatay ko. Yun nga lang, tama lang, kailangan kumayod pa rin ang nanay ko dahil dami nga kami, 4 kami nag-aaral. So medyo natuto sa buhay ng konti. Kaya yun, nag-decide akong abroad. Kapunta ako ng Hong Kong. Nung umpisa hindi ko alam kung kaya ko ba. Pero awa ng Diyos, pag ito talaga nagpipray na sana bigyan ka ng okay, mabait na amo, yung ganyan. Nabigyan naman, in short, nabigyan ako. Noon ako hirapan sa mga bata, 3. Hindi marunong mag-English. Kaya, sign language in the first place doon. Grabe. Tsaka, layo ng bahay nila. Malayo sa City, Hong Kong. Malapit na kami sa China. So, madalit sabi, naka-adjust, naging okay. Akala ko 2 years lang. Naku, dumagdag. Pero, hindi ako nag-continue doon. Nakahanap ako ng ibang amo. Kailangan ko talagang ma-experience yung iba. Mahilig ako sa mahilig ako sa new things, yung adventurous. Gusto kong matuto. Kaya ganun ako. So, nakahanap ako ng amo. They are Filipino but American citizen. Couple lang sila nang mag-umpisa ako. Doon ako natuto. Doon nag-start ang buhay ko na marunong. Na dati hindi ako marunong magluto. Dati hindi marunong laga ng bata. So, pinaaral talaga ako nila. Pinaaral ng luto, sa cooking. At saka pinaaral ako ng CPR. Childcare sa hospital. Meron talagang certificate. Kaya, ang saya ko. Ang dami kong natutunan. So, from then, sama-sama na sa pagta-travel. Kasama na mga amo. So, that was really nice. Tapos, yun na. On and on until siguro 2000 ako doon. And then 2000 kasi nag-for good na yung Filipino amo ko. So nagpalit ako ng iba. Hindi ako sumama sa mga loob nila Pero sorry. Para siguro that time di pa ako ready umuwi ng Pinas. Dahil umuwi sila ng Pinas doon. Sila nag-for good doon. Sila nag-settle down. Pero hinatid ko muna sila. So, balik ako ng Hong Kong. Another employer. Dami kong experience. Ang saya, na malungkot, na ang dami natulungan ko ang mama at papa ko, nakagawa ng bahay, ganyan, nakabili ng lupa. Here comes yung siguro nung 2000 naglipat ng amo. Pumunta kami na Australia. So for 2 years, Sydney and Melbourne. 1 year sa Melbourne, 1 year sa Sydney. And then, umuwi sila dito sa Singapore. That was the first time na pumunta kami ng Singapore. Doon, 2003 yata. Nandito kami sa Singapore. Sabi, nag-decide na umuwi, nag-asawa, na wala sa plano, wala sa kumbagat may bahay at lupa na, pero financially talaga wala ako noon. Pero gusto ko lang talaga kasi I was 35 nung mamit ko tong asawa ko I was 30 when I met him nung mag-for good ang Pilipino amo ko. So doon ko siya nakita ko siya doon sa Manila. Meron talagang kasabihan na parang nakita mo yung taong gusto mo nang kasama sa akala mo habang buhay, pero hindi naman, hindi talaga. Meron talagang time na ayaw mo mag-accept, pero talagang dapat mag-accept. Sabi, nag-anak, mayroon ako isang daughter na very smart, very pretty. So, to make the story short, bumalik uli ako after
2.5 yata ng anak ko, ni Mariel. Doon nag-umpisa nang umalis ako. Doon nag-umpisa, nakita kong tunay color ng asawa ko. So, yun. Hindi nag-work. Ilang beses nag-try, sorry, medyo naputol kasi sumakay na ako ng bus. Pag nasa bus na kasi hindi na ako pwede magdaldal dahil magagalit, tsaka not allowed, lalo na pag malakas ang boses, hindi pwede. So anyway, to continue my story, gawin ko na lang short. So yun nga, nakapag-asawa, nanganak, bumalik ako ulit. Yung previous employer ko talaga sinabihan ako, once na mag-asawa na ako, wag na daw ako mag-abroad ulit. Hindi ako nakinig eh. Siguro naman that time, wala kasi talaga, nakita ko na kulang yung, kumbaga, hindi ko ma-support yung anak ko kung hindi ako magtrabaho ulit. Ang rason ko kasi, that time, madami man nangyayari eh. Ang daming, sad to say man, pero yung kailangan kong i-save yung bahay na isanla ko during pregnancy ako, ng anak ako, parang ganun, parang ang hirap pala talaga mag-umpisa nang wala kang bala. Kumbaga, wala kang yung yung tamang financial pag-umpisa, lalo pag magpapilya, at saka yung naasawa mo is wala rin. Kumbaga, ay mahirap. Pero tinanggap ko siya, minahal ko, tinanggap ko kung ano man. Pero yun nga, hindi nag-work. Ganun talaga. Maski pa siguro hindi ako umalis, maski pa siguro nagstay ako, kung talagang mahal ka ng asawa mo, mahal ka ng partner mo, hindi niya yan magagawa. Hindi mangyayari yung gano'n. Yung sa marriage naman talaga may mga problema dumarating, kaya marami pa yan habang buhay ka pa, habang humihinga pa. Alam ko, yung mga pagsubok andyan yan. Pero sa ngayon, as of now, ang gusto ko lang is to focus myself. Mahalin ko sarili ko. Sorry pa, maingay. Mahalin ko sarili ko, focus on my daughter, sa future naming dalawa. So when it comes, siguro another 2 more years magtiis, mag-work na malayo sa kanya. Mahirap kasi magpaaral ng mid-course. So I'm praying, and hopefully mga kadinding ko dyan, ipag-pray nyo rin ako na in good health lagi, para ma-continue ko rin yung obligasyon ko sa anak. And I am looking forward to go home. And after a few years, okay, yan na yung kwento ko sa buhay ko. I'll end it to this kasi nandito na ako sa grocery. Kaya I hope sinamahan niyo ako. Salamat din sa pagsama sa akin hanggang end ng video ko, na hindi kayo nabuboard makinig sa kwento ko, kwento ng buhay ko. Hindi pa rin natatapos dun, pero I'm just praying. I hope everyone is well. Yung ingat lang tayo lagi natin alalahanin yung health din natin, yung mga taong mahal natin, yung mga taong yung hindi tayo kasi hindi lahat ng nakapaligid sa atin is okay or gusto tayo, pero kanya-kanya kasi tayo ng So anyway, God bless us. Take care everybody, mga kadindin. Shout out dyan lahat dyan sa mga friendship ko, sa mga kumari ko na namimiss ko na. Salamat sa pag-support at salamat sa panood ng mga uploads ko. Alright? Good morning and thank you. Babush!